So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga beauty pageant and Miss Universe no, na nakikita natin ito sa mga TV or minsan kung may pira ka, nanonood ka doon kung saan yan ito ang event. Alam nyo naman na ang ginagawa ng mga kababaihan dyan, di ba? Nagpasunsyo sila o show sila, ano ba yun, passion show, no? Na nakabra, nakapante, na may magandang hubog na katawan at may malaking dibdib or ano pa man. Iyan naman talaga ang nakikita natin sa kanilang mga ginagawa dyan sa mga show, sa mga pageant or Miss Universe. So gusto kong malaman nyo, alam nyo ba na itong show na ito ay created ito ni Satanas? Bakit? Sa anong paraan? Bakit ko nasasabi? Dito sa Lucas chapter 17 verse 1 hanggang sa 3, sinabi dito ng ating Panginoon Hesus Kristo, tiyak na darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapiti ng taong panggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang galingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Sino ba ang tinatawag dito na kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino man sa mga maliliit na ito? Sino ba itong maliliit na ito? Ito yung mga taong inosente pa patungkol sa salita ng Diyos. At sino ba itong ngunit kakilakilabot ang sasapiti ng taong panggagalingan yon? Itong mga taong ito yung mga babae na nakikita nyo dyan na nakabra, nakapanty dyan sa show, sa mga stage. Millions of people na nanonood sa kanila, tumitingin sa kanila. Minsan, ang kapangyarihan ni Satanas andyan yan sa kanila. Maraming kalalakihan ang nagkakasala dahil sa kanila. Millions of people na nagkasala ng pangangalunya, nagkakasala dahil sa kanila. Dahil sa laman. Kasi yung gawain na yan, gawa niya ng laman. Every time na pinapunood mo yan, minsan nakakalimutan mo dahil nga sa kagandahan nila, sa katawan, sa dibdib. Minsan nahihypnotize ka sa kapangyarihan ng Satanas at napatunganga ka at napapawaw. Dahil ito ay tawag ng laman. Ang pagnanasa na sasapitin ng taong nanonood pumapasok sa isip at puso ng tao at dahil dito ang tao nagkakasala ng pangangalunya. So hindi magkakasala ng pangangalunya ng bawat puso ng tao kung wala ang mga babaeng yan na hindi nila ginagawa. Dahil ang millions of people na nanonood sa kanila na nagkasala ng pangangalunya dahil sa kanila at sila rin ang sanhi o sila rin ang dahilan kung bakit nagkasala ang maraming tao. At dahil dito, ang sasapitin ng mga taong yan, ng mga babaeng yan, doble-doble pa. Kasi nga sila yung sanhi, sila yung binanggit dito sa kasulatan, sinabi dito, kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yun. So sa kanila nanggaling ang kasalanan. Nagkasala sila sa pagnanasa sa laman, sa tawag ng laman. Hahayaan mo ba na lalamunin ka ng laman, ng tawag ng iyong laman, upang ikaw ay mamumuhay sa kasalanan? Sinabi dito sa kasulatan, sinabi dito sa Matthew chapter 5, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. O klaro, every time na pinapanood natin sila na nagsusyo, no, lalamalakad, nakabra, nakapante, minsan yung isip natin at puso natin, napapawaw tayo, nagkakasala tayo dyan sa puso at isip ng pangangalunya. Kasi nga sinabi dito, sino mang tumitingin sa babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yun sa kanyang puso. So minsan tumitingin tayo dyan sa kanila na may pagnanasa sa puso at isip. At sinabi dito, nagkasala na tayo ng pangangalunya at alam naman natin na ang bunga o kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Gawain ito ng mundo. Gawa ito ni Satanas upang ikaw ay linlangin, upang ikaw ay bitagin. Isa itong pain. Kasi alam ni Satanas na isa sa problema ng tao ang laman, immorality,
Isa itong immorality and nudity. Yung mga suot nila doon sa sulat sa verses na sinasabi ng Panginoon, suot ito ng mga babaeng prostitute. Saan ka ba nakakita ng mga ganitong klaseng babae na nakabra, nakapanty? Sino bang gumagawa nito? Di ba mga prostitute? Pero pinapanood natin sila na may pagnanasa, nagkasala tayo. At pagdating ng panahon, ang kasalanan, aanihin natin, kamatayan. Lagi nating tatandaan na tinubos tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak na Jesucristo upang tayo ay tubusin sa pamumuhay ng kasalanan. Ang katawan natin ay hindi para sa sexual immorality, kundi para sa ating Panginoon. Inalay natin ang ating sarili. Ialay natin ang ating sarili doon sa Diyos. Dahil tayo ay tinubos niya sa isang halaga, sa dugo na tumulo sa krus. Sa ating Panginoong Jesucristo. Tinubos tayo. Bakit babalik pa tayo na mamumuhay sa kasalanan? Bakit mamumuhay pa rin tayo sa kasalanan sa laman? Bakit gagawin pa rin natin ito? Lagi niyong tatandaan ang mga ganitong show. Bitag ito ni Satanas. Miss Universe and pageant. Kontrolado ito ni Satanas to deceive you. Para ikaw ay mamumuhay sa laman. Babalik ka sa laman. At ang laman, magbubunga yan ng kamatayan. Sinabi na yan ng ating Panginoon Kristo na ang laman ay walang kakwenta-kwenta. At kung ito ay pagbibigyan natin at pahariin natin ang tawag ng laman at pagbibigyan na natin ang pagnanasa nito, darating yung araw tayo mamamatay sa kasalanan. Kaya dapat nating iwasan. Sinabi dito sa kasulatan sa Kawikaan, chapter 6, verse 22, ngunit ang nangangalunya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. So, mangmang ang taong gumagawa nito. Hindi lamang nangangalunya ka kasi may asawa ka ganito, kundi nangangalunya ka sa puso. Isang mangmang, sinisira niya ang kanyang sarili. Bakit sinisira niya ang sarili? Nasisira ang ating sarili dahil sa kasalanan na kumakapit dito. At salamat sa ating Panginoon Kristo dahil tayo ay tinubos niya. Pero bakit babalik pa tayo dyan? Kundi iwasan natin ang mga ganito. Kasi nga, ma-hypnotize ka sa kapangyarihan ng Satanas dyan. At hindi ka makaalis na, hindi mo namamalayan na lagi kang nakapanood, iba na yung iniisip at nasa puso mo. So, hahayaan mo ba na lalamunin ka ng pagnanasa ng iyong laman, na siyang bunga nito, kamatayan pagdating ng dulo? Hindi, siyempre. Lagi niyong tatandaan na lahat tayo dito sa mundong ito may kamatayan at may katapusan. Haharap tayo sa Diyos pagdating ng araw. Kung dito sa mundong ito namumuhay ka sa laman, sa kasalanan, pagdating ng panahon, ilalayo ka niya sa kanyang presensya. Yan ang sasapitin ng bawat tao. Kaya ingatan natin ang ating sarili. Sinabi na ng ating Panginoon, be holy for I am holy. Paano tayo magiging banal kung tayo ay laging kumukumit ng kasalanan? So iwasan natin, no? Mag-ingat tayo, no? So hanggang dito lang, no? Maraming salamat and God bless everyone.